Magandang araw po sa lahat. Pag-uusapan naman natin ngayon ang isang selosong representative from Manila, tila bagang kulang sa pansin, at tingnan natin kung paano pinagtanggol ng mga netizens ang ating Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat pa-like po and pa-subscribe sa ating munting channel Inday Sara Survivor, maraming salamat po. Manila 3rd District Representative Joel Chua did not hold back on the singer's gayest Vice President Sara Duterte as he called her out for being a wannabe champion of the masses and showbiz personality among other things. Panay selfie, feeling artista. Alam mo naman yang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte mga palaban yan. Sabi pa nga ng isang netizens, sa maraming gustong magpa-picture sa kanya, pag-inggit, pikit. Tong congressman na ito wala ata nagpapa-selfie sa kanya. Pag nakita ko ito talaga na may nag-selfie sa kanya, sabihan din natin na puro selfie ka, artista ka ba? Si Romualdez nga panay selfie din, artista ba siya? Isang netizen nagkomento din, at may kasama pang picture. The rockstar Vice President Sara Duterte. Samantala ang ating overseas Filipino worker ay nakomento din sa kalagayan natin ngayon at naikumpara sa dating administration ni Tatay Digong. Si Ana Fe, mahigit 5 taon nang nagtatrabaho bilang household service worker sa Saudi. Bilang isang single mom, ramdam niya kung anong paghihirap ng mga simpleng mamamayan sa Pilipinas. Siya mismo, apektado ng pagtaas ng presyo ng kilo ng bigas at lahat ng mga bilihin kahit siya ay nasa ibayong dagat. Kaya naman hindi maiiwasan na maikumpara niya ang kasalukuyang administrasyon sa dating administrasyon. Sa akin, mas gusto ko si Tatay Digong. Bakit? Ang layo ng pamamalakad ni kasi 'di ba nangako siya na yung bigas pamumurahin, pero hanggang ngayon mas lalo siyang tumaas. Mas gusto ko pa rin si Tatay Digong kasi kahit sabihin ng maraming krimen, at least yung mga pinupukol niya, yung mga drugs, yung may mga kasalanan talaga. Isang insulto po yun ng ang sibuyas, nag 700, nag 600. Sibuyas lang yan, bakit tumaas ng ganun? Dahil sa mga pangako ni BBM noon, naniwala siya kaya niya ito ibinoto. Pero ang pangako ay napako. Sa akin, bilang butante niya, medyo nagsisi din. I'm telling the truth talagang, yun po yung nararamdaman ko kay BBM. Pero kay Tatay Digong, I love it. Samantala, 40 years nang nagtatrabaho abroad si Buenaventura, simula sa Marcos Sr. Administration hanggang sa Marcos Jr. Administration ay kayod pa rin siya sa abroad. Aminado din siya sa dami ng presidente ang pinagdaanan niya bilang OFW, mas komportable siya sa Duterte Administration. Prangka lang, mas maganda yung nakaraan kaysa ngayon. Ngayon, hindi natin malaman kung saan nagmumula itong kung may mga problema. Malaking diferensya. Nawawala lahat halos yung mga kalukuhan dito sa Pilipinas ng araw Ngayon, hindi mo na alam, yung mga nakaraan bumabalik. Bukod kay Anape at Buenaventura, mas nararamdaman din ng ibang pang OFW ang kaginawaan sa Duterte Administration kumpara sa Marcos Jr. Administration. Ngayon, mahirap ngayon. Maraming requirement sa mga OFW. Dati ma'am. Sino po yung dating administrator? Si Duterte. Ayos yung palakad niya dati. Sa ngayon, konti lang, ginhawa. Kasi nung nakaraan talaga napakahigpit. Ngayon di naman masyado. Unang-una pagdating sa droga talagang positibo. Sa ngayon wala. Wala masyado. Pero kay Tatay Digong po. Bakit po kay Tatay Digong? Mas nakikita kasi yung effort niya para sa mga mamamayan. Opo. Mas maganda, parang sa akin po, mas gusto ko yung ni Digong kesa po sa ngayon. Hindi naman po sa makadigong ako,
Pero para po sa akin, kasi mas gusto ko yung kung paano niya yung gobyerno dito sa Pilipinas. Ano naman nagustuhan mo sa administration ni Tatay Digong? Marami kasi isipin niyo ma'am, yung panahon ng pandemic po, kasi yung pandemic na yun, ang dami niyang ginawa kasi paano na lang kaya kung hindi siya nung nakaupo ng panahon na yun. Di ba, pandemic na yun, ang dami niyang ginawang project at saka yung nangyari sa Manila Bay, nalinis niya. Isipin niyo, taga Mindanao pa nakalinis ng Manila Bay. Saka, yun po, sa maraming OFW nakasuporta kay Tatay Digong po. Para sa akin, parang lalong humirap eh. Ang taas ng presyo ng bigas. Si Digong, oo. Medyo mas ok siya nung nakaraan kaysa sa ngayon. Sana maayos. Tinanong din natin ang mga OFW sa isang post sa social media kung ramdam ba nila ang ginhawa sa kasalukuyang administrasyon. Karamihan sa mga sagot, hindi at wala at lalo pang ang naghirap. Katulad ng post ni Nestle, Rose at ni Vika, mas ramdam nila ang hirap ngayon sa abroad dahil tumataas na ang mga presyo ng mga bilihin habang hindi naman tumataas ang kanilang sahod bilang kasambahay sa abroad. Sa reaction naman ni Cheche at Lonely, para sa kanila, walang natupad sa mga pangako ni BBM bago pa itong umupo bilang Pangulo. Sa huli, mas gusto pa rin nila ang pamamalakad ng Duterte administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Ibinahagi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang manapagtagumpayan ng kanyang administrasyon at ang kasalukuyang sitwasyon ng Davao sa kanyang ikatlong State of the City Address na isinagawa sa Rizal Park araw ng Martes. Mula sa peace and order hanggang sa ekonomiya, iniisa-isa ni Mayor Baste ang mga development sa lungsod. Ipinagmalaki ng alkalde na nananatiling insurgency-free ang Davao City. Kaluwis Ginoo, sa duha ka tuig na nawala na naisamok sa itong lugar, ang Bakibato, Marilog, dili perfecto, pero hinay-hinay, nagabangon na karoon po og oportunidad ang mga tao dinhaan ng mga lugar. Isang lugar sa Pakibato noon na pinutakte ng CPP, NPA, MDF. Mula July 2023 hanggang sa kasalukuyan, walang naitala ang Task Force Davao na terror-related incident. Dahil aniya sa mahusay na pangangasiwa ng peace and order sa Davao, mas maraming negosyante ang naeenganyong mamuhunan sa lungsod. Kaugnay niyan ay dumami rin ani Mayor Duterte ang mga turista sa nagdaang taon. Samantala, muli namang pinuna ni Mayor Baste ang 3 beses na pagpalit ng Police City Director sa Davao sa loob ng isang araw. Pero karon medyo natay sitwasyon lang. I do not know kung unsay epekto ana because it is too early to tell. Sa usa ka adlaw nagkambyo ta og dili ako. Pero ang PNP, ang regional office nila gikambyuhan ng ato city director 3 times without my consultation. So gibypass ko ana. Kaugnay niyan ay muli niyang binanggit sa kanyang soka na bibigyan niya ng pagkakataon si Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantang. Sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Baste na kung hindi maayos ang pagtatrabaho ni Marantang, ay kanya itong sisingilin. Di makuganahan po, mo-conclude ba diretso? Tao man na siya, kunya, probably, like I said lagi nga, medyo unusual man kita sitwasyon karon kay tungod sa politika, paminaw na ako nga grabe manipulation gikan from the administration. Pero basig day magtrabaho lang gid mo siya, di ba? Basig, wala pa siya mahimo kay naman na sila nagtrabaho, hadlok man po tanggalon. Yan na ba, ibutang lang ako sa ingon na, pero huwat ta, total,
Kung dili na gyud maayo ang dagan, diha na to sila singlon sa ilang pagpanarbaho. Hindi naman pinalagpas ng nakababatang Duterte na punahin ang patuloy na panggigiba ng Department of Public Works and Highways ng mga kalsadang wala namang sira sa ilang bahagi ng Davao. Definitely, wag yung ko'y nadunggan nga na'y nalipay ang nasing pamungkag ninyo na inyong simentohon o balik. Kapoy na kayo na yung anak. Nagkalas mo kwartas tao. Kalas kayo mo kwartas tao yun. But anyway, para mahuman lang, para dili na ta magsiglalis, nga nung na yung mga dalan nga nindot pag kayo ginabungkag, unya simintohon o balik, muhatag og listahan ang city. Unta magkasinabot taan eh. Unya dito na mo mupili, mo yung programa ninyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.